bagong propagate. Tapos po, ang pinandilig natin yung tubig ulan, mabilis pong mag-ugat. And kapag umuulan din po, tuwan-tuwa ako, alam niyo kung bakit. Nakakalibre ako ng linis. Pero ito naman po yung mga panahon na talagang gumaganda sila. Ito, ang bilis tumubo nung mga akala ko ay namatay na mga halaman ko. Hello everyone! This is Sir Misunawa Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ayan, maulan. And gusto ko sanang mag-vlog. And pag ganitong mga panahon, yan yung gusto kong maglipot. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gaganda ng plants ko, ang gaganda ipakita sa vlog. Kaya kung napapansin nyo, every time na medyo umuulan or pumapatak na ganyan yung ulan, talagang meron tayong entry, no, sa ating mga vlogs. Kasi magandang ipakita tsaka i-flex yung ating mga halaman. Kasi sobrang ganda nung itsura nila, no? Kasi parang nare-refresh sila. Kaya samahan nyo ako, yan yung gagawin natin. Maglibot tayo ngayon habang umuulan or pagkatapos ng ulan. Tingnan ko muna, baka lumakas no? Pero kung hindi masyado malakas, tuloy tayo, no? Sa ating garden, libutin natin. Samahan nyo ako, tapos pag-usapan natin yung mga epekto ng ulan sa halaman, no? At kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po maglilibot tayo dito sa ating garden, ano. Ayan, handa na yung payong ko. Kasi ito ata yung unang ulan ngayong buwan na to. Dito sa amin, ano. Sa inyo ba? Nag-uulan-ulan din ba? At napansin ko kasi pag ganitong panahon, yung ganitong season, magaganda yan sa mga houseplants, ano. And even sa mga succulents na rin, magaganda yan dahil medyo malamig yung panahon, ano. Kasi karamihan po dun sa mga halaman natin kapag tag-araw, yung sobrang araw, medyo hindi nakaka-recover, pumapangit. Pero ito naman po yung mga panahon na talagang gumaganda sila. At talagang nakikita nyo, naglalash, lumalago, and yung kanilang mga dakon, mga nagsusulputan yung mga bagong tubo, ano. Samahan nyo ako, tingnan natin yung ilang pagbabago dun sa ating mga halaman, and tingnan natin, ano, yung kagandahang dulot ng ulan sa ating mga houseplants. Natutuwa ako dito sa aking talulong na halaman, ano. Ito po, mas lalo silang kumakapal ngayon, ano. Ito yung ginawa namin kasing pambakod kasi ang ganda ng bulaklak nito. Yan. And kapag umuulan, lalo po yung gumaganda, no. Tingnan nyo, pansinin nyo. Tapos itong mga bulaklak nito, ang babango nila. Ayan, no. Kahit hindi po gabi, pero pag ganitong umuulan, talagang umaamoy sila, no. Ang bango-bango, nalalanghap ko yung ulan. And hindi ko alam kung ano yung logic. Pero ito kasi kadalasan, pag gabi siya, nagbo-bloom, tsaka bumabango, no. Pero pag ganitong pagkatapos ng ulan or umuulan, parang naamoy-amoy ko siya. Yung talulong na yan. Ang ganda ng bulaklak nito. And yan, nakaano yan doon sa aming mga bakod. Tapos minsan punong-puno yan ng bulaklak, ano. Lalo na sa gabi, maaamoy mo pagdaan mo dito yung kakaibang amoy nila. Yung tubig ulan po kasi mayaman po siya sa nitrogen, ano. And ito pong ulan, mas nagiging green po yung ating mga halaman, ano. Nagiging deep green yung kulay nila. Maganda po to dun sa mga halaman nyo na kapag nasa loob ng bahay. Yung kasi minsan po, pansinin nyo, ang mas tumatagal dun sa ating loob ng bahay yung mga green na plants, ano. Yung may mga green na dakon. Dahil mas maraming chlorophyll. Mas nagtatribe sila, no. At pansinin nyo po, kapag halimbawa pong ulan ng ulan, yung mga halaman na may green na dakon, sobrang ganda ng pagka-green nila, no. Talagang na-refresh. Itong Burlmax natin, tingnan nyo, sobrang ganda. At nakakatuwa na tingnan pagmasdan, ano, kapag halimbawang ganyan yung kulay nila. And kapag umuulan din po, tuwan-tuwa ako, alam niyo kung bakit. Nakakalibre ako ng linis. Kasi po, usually, ang mabilis dumumi sa akin itong mga rubber tree, no. Dahil nga mapakalapad nung dako nila, mas malapad din po yung area, no, na talagang nasasakop ng mga alikabok. Yan, mas nakakasagap to ng mga dumi. And yun yung kadalasan na nagiging problema ko sa aking mga rubber plants or rubber tree.
yan, mabilis silang magkaroon ng alikabok, ano. Pero kapag halimbawa pong ganitong ulan ng ulan, mas napapanatili po yung kagandahan ng kanilang mga dahon, ano. Mas kumikintab din kapag halimbawa nga yung pong inyong mga rubber plant talagang nilinis nyo ng tubig ulan or napataka ng ulan or naulanan. Pansinin nyo po, mas makintab yung kanilang mga dahon. And kasi po minsan naglilinis tayo, halimbawa meron tayong mga dumi dun sa dahon ng ating mga rubber plants, ano. Makita nyo po pagkatapos nyan buo-buo na merong mga natitirang mga particles na galing po dun sa pinanglinis natin, siguro sa tap water or kung anong pong tubig yung ginamit natin. And kapag nilinis natin, minsan akala natin maganda na, no, dahil malinis na, pero kapag natuyo po, pansinin nyo merong mga buo-buo po, no, na parang particles na white. Pero kapag tubig ulan po yung talagang nagdidilig sa kanya, ang ganda po pagkatapos, and even matuyo po, napakaganda kasi pure na pure po yung tubig ulan, ano. Parang ano siya, wala siyang halong mga particles na nagiging sanhi ng pagkaputi niya. And puntahan naman natin tong ating mga propagations, ano. Dito po sa aming propagations area, yan, nauulanan din po yung ating mga halaman. Ang kagandahan po kasi dito, kapag halimbawang yung mga halaman natin bagong propagate, tapos po ang pinandilig natin yung tubig ulan, mabilis pong mag-ugat. Napapansin ko na mabilis yung paglabas ng roots nila, at the same time po hindi na-damage, no, yung nabumuong roots o na-develop na roots. Kasi ito pong mga juvenile, kapag bata pa or kapag halimbawang bagong propagate po, medyo sensitive po yung tumutubo dyang mga roots, ano. At kapag halimbawa po na yung sensitive na roots niya nalagyan ng mga chemical, talaga pong madaling mamatay at hindi kagad lalaki. Maaari din po na hindi maging successful yung propagations. Pero kapag halimbawa pong yan, tubig ulan yung ginagamit natin, talagang gumaganda po, no. At mabilis siya na makapag-adjust dun sa pinagtaniman nating lupa. And even po dun sa mga fern natin, magaganda rin po dahil kung minsan po itong problema ko dito sa mga to, yung nagkakaroon ng parang brown na tips. And kapag ganyan po nag-uulan tapos nadiligan sila, mas napapansin ko po na bihira ako makakita ng mga brown edges, ano. At maganda siya kasi minsan yun yung nakakapangit dun sa halaman, yung mga sunog-sunog or mga tuyong dahon dun sa may pinakadulo, no. Pero ngayon kapag puro ganyan na nag-uulan-ulan, wala ka makikita sa kanila ng mga brown na edges. And even po sa mga succulents, napapansin ko kapag kasi tumatagal sa atin sa lowland or dun sa mga mabababang lugar, yung mga succulents, nagfe-fade yung kulay niya. Kasi minsan ang epekto yan nung tubig na ginagamit natin, ano. At kapag tubig na tap water, minsan dahil nga doon sa kanilang chlorine at fluoride, parang nagkakaroon po nung pagka fade, no, or pagka pusyaw yung kulay ng ating mga succulents, ano. Pero pansinin nyo, kapag halimbawang nag-uulan tapos nadiligan yung inyong mga succulents, talaga naman kapag naarawan yan, napakaganda po nung nadidevelop na kulay, ano. Parang nagkakaroon uli sila ng buhay. Kaya minsan kapag halimbawang yung mga succulents nyo dito sa lowland ay nag-fade, pwede po na gamitan nyo po nung tubig ulan para mas mapaganda at mapakulay sila. And dito rin po sa aking mga halaman na mayroong mga bulb, no, napansin ko kapag halimbawang mas madalas yung pag-ulan or nadidiligan sila ng tubig ulan, ang natutuwa ako dito, ang bilis tumubo nung mga akala ko ay namatay na mga halaman ko, biglang may susulpot, no. At yan, magre-resurrect, no, kasi kapag halimbawang natutulog yung ating mga bulb or mga tubers, yan po yung kanilang pagiging dormant, ano. Isa po sa magandang pampagising yung tubig ulan, ano, tapos masisikatan ng araw. Tuloy-tuloy po, no, sa pagsulpot yung ating mga halaman na merong natutulog na bulb. And dito nga po sa aking area na ito, yung aking mga caladium, ganito pong panahon sila. Ayan, oh, kita nyo, akala ko wala na, pero ayan, tumutubo na uli sila. At mas maganda
kapag talagang nauulanan po yung ating mga caladium, ano, mas lalong maganda yung kulay nila, maganda po yung tubo nila, at the same time yung mga natutulog na mga caladium natin unti-unting gumigising, ano, kapag talagang sumasapit na yung ganitong panahon na medyo nag-uulan-ulan. Tapos napapansin ko yung mga pagbilis ng paglaki ng dahon, ano, kapag talagang nag-uulan, kahit na po yung ibang ornamentals natin, ano, masasabi ko na ang lalaki ng dahon nila, no, talagang mas napapalaki po yung pag-grow ng leaves, ano. At kung mapapansin nyo po, ito napakalaki nito. And kapag susukatin yung kamay ko dyan, ilang kamay ko na yung maisusukat dito, no, dahil nga po mas mabilis lumaki yung mga dahon natin kapag natatanggap po nila yung ulan, dahil napakadaming sustansya, no, na maganda sa halaman, yung talagang rainwater. Kaya nga po minsan talaga ako nag-iimbak, no, nung mga tubig ulan. Kapag halimbawang sasapit na po, magsasahod ako niyan. At syempre, pwede nating magamit yan, ano, doon sa ating mga houseplants na nasa loob po ng bahay na hindi na uulanan. So, maganda na mag-impok din kayo niyan. Kung halimbawang uulan at makakatsyempo, edi ipong kayo, tapos i-stock nyo lang po. Okay na okay ang pandilig sa halaman nyo. And even po dun sa ating mga water plants, ano, yan po talagang magandang gamitin yung tubig ulan, ano, kasi mas nakikita nyo po na mas healthy yung rooting system, ano, kapag yan po yung ginamit nyo, no. At makikita nyo po na mas marami yung ugat and mas maganda yung tubo nila. And eto nga, meron na tayong mga na-stock na tubig ulan. And maganda yan, ano. Pero yung sasakurin po dun sa bubong, minsan may mga ibang particles. Maganda kung direkta na po, ano, sa langit, ano. Pero kung halimbawang merong sasahod, pwede na rin siguro, no. Kaya lang mas mainam po na talagang direkta po sa talagang langit, ano, yung ulan, para yan, swak na swak po dun sa inyong mga halaman. So ayan mga ka-MDP, the next time na umulan, huwag kayong masyadong mabadrip, ano, kasi meron yung magandang hatid, ano, maging sa ating halaman po. Yan, marami talagang naidudulot na maganda, no. At ayan, tiyempuhan nyo yung pag-ulan at magsahod na ng tubig, dahil sa mga napanood nyo po, nakita nyo na maganda talaga sila sa ating mga halaman. Salamat ng maraming mga ka-MDP, at salamat po sa inyong panunood, pagla-like, pag-share at pag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye!